pasasalamat araw-araw sa Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Good morning, everyone. It's a month of goodness. Amen. Pati natin yung katabi natin, good things will happen to you. We will experience the goodness of the Lord. Sino dito nag-i-expect kami mga magandang mangyayari this month of March? Maraming nasa yung kabutihan ng Diyos. Come on, let's give God praise. Bago bumagsak yung walls of Jericho, nagpuri muna sila. Bago umulan ng malakas panahon ni Elijah, nagpasalamat muna siya. Let us expect, let us believe God. And His promises are true. He is faithful, for all of these promises of God are yes and amen. And again, we were greeting everyone. Pinagpalang umaga, palakpakan natin ang Diyos sa ating praise and worship day, sa ating online church. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen? Alam mo, lahat ng bigat sa ating buhay, dinadala natin as we experience this past week, let's lift up our cares to the Lord. And itong mga promises na to, panghawakan natin. And again, we remind you, you speak these promises over your life. Receive it. And let it will happen in our lives. Naniniwala pa kayo mangyayari ito sa atin? Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, lahat ng pangako niya have been fulfilled in Christ with a resounding yes. Kita niya yung punctuation mark dyan. With a resounding yes. And through Christ our amen. Which means yes, ascends to God for His glory. Kaya sabay-sabay tayo, let's believe these promises of God over our life. Come on. God will bless the works of my hands. I will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make me the head and not the tail, always at the top, never at the bottom. No weapon formed against me will succeed. I will silence every voice raised up against me. My vindication comes from the Lord. Amen. Glory to God. I will flourish like palm trees and grow strong like the cedars of Lebanon. And even in old age, we will still produce fruit. We will remain vital and green. I will taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. With long life, I will be satisfied. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will live in your presence forever. I am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. God will restore my health. He will heal my wounds. For by the stripes of Jesus, I am healed. I receive it. I receive it. Amen. Palakpakan natin yung Diyos. Come on, let's give God praise. We welcome your presence, Lord. You are here today. You are here today. Just welcome the presence of God. Lift up your hands, the Lord. Father, we're giving you worship. Thank you for your amazing grace. Thank you for your unfailing love. Thank you for your goodness, for your mercy. Lord, napakarami mong ginawa sa amin. Naranasan namin ang kabutihan mo. And today, Lord, we're giving you our praise. We're giving you our worship. Lord, hindi namin alam kung ano mangyari sa isang buong linggo, pero alam namin na hawak mo ang aming buhay sa iyong makapangyarihang kamay. And Lord, we know your promises are faithful and true. That's why, Lord, as we declare these promises, let it be seen in our lives. Let it come to pass, Father. Hayaan mong maranasan namin ang iyong kabutihan. We declare, Lord, we will experience the goodness of the Lord in the land of the living. As we come to your house, Lord, fill us with your joy. Fill us with your peace. Lord, every challenges, every struggles, every problems in life, Lord, we're lifting up to you. All our cares for you care for us. Thank you, Father, dahil ngayong oras na ito, inaalis mo lahat ng kabigatan sa aming mga buhay. Lahat ng espiritu ng kabigatan para hindi kami magpuri. Lord, salamat na karating kami sa tahanan mo. Maraming naging hadlang, pero nandito kami nakatayo. Patuloy na nagpupuring sa iyo. And Lord, sa iyong presensya, papawiin mo ang kalungkutan. Sa iyong presensya, Lord, pinapawi ang takot. Maging ang mga sakit ay lalayas sa pangalan ni Jesus. Maging ang
tayo lubusang nalipol at kung bakit tayo ngayon ay naririto. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. At kung tunay nang nauunawaan mo ito mga kapatid, kung gaano kadakila ang habag niya, maaari mo itong ipakita sa pamamagitan ng pagsamba. Ibigay natin sa kanya ang pinakamataas na papuri sapagkat karapat-dapat siya. Hallelujah! Itaas natin ang ating mga kamay at buong pusong sambahin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus.
the power of the blood.
kabutihan. Walang tutulad sa kabutihan ng Diyos. Kahit na maraming pagkukulang, patuloy pa rin siyang nagiging mabuti sa atin. Kahit napakaraming kalabisan, hinahabol pa rin tayo ng kanyang kabutihan. Kabutihan mo, Panginoon, maraming salamat. Walang katulad ang iyong kabutihan. Walang katulad ang iyong puso, ang iyong pag-ibig sa amin. Kaya, Panginoon, narito ang iyong mga anak. Narito ang iyong mga pinili. Patuloy na sasamba na kahit anumang pinagdadaanan, alam namin ang kabutihan mo ang nasa aming lahat. Kaya, Panginoon, patuloy kaming aawit galing sa puso namin. At ito ay pagsambang galing sa aming mga puso na napakabuti mo sa amin. Ika'y tapat magpakailanman. Kahit hindi kami tapat, nananatili kang tapat. At mananatiling tapat magpawalang hanggan. And Father, again, receive all the praise, receive all the glory, receive all the honor and worship in this place. Receive, Lord, our thanksgiving. Receive, Lord, our worship. Receive our hallelujah. Receive, Lord, for all that you have done. Sa lahat ng ginawa mo sa amin, tanggapin mo po. Lahat ng pagpuri, lahat ng pagsamba, Lord, sa iyo na, walang iba. Lord, come on, church. Kung naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, kahit hindi karapat-dapat, kahit wala tayong ginawa, dahil ang Diyos ay mabuti, dahil ang Diyos ay mabait, let's give Him the praise that He deserves. Come on, His goodness is running after me. His goodness is running after me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's give the praise to Jesus. Give praise to Jesus. Oh my God, you have been faithful. Oh my God, you have been so, so good. With every breath that I am grateful. I will sing of your goodness. Oh my God, you have been faithful. Palakpak sa kabutihan ng Panginoon. Palakpak sa Diyos na lahat. Come on, let's bow our heads. Let's worship Him. Let's give Him the praise that He deserves. Give Him the highest praise. Give Him the highest praise. You deserve it. You are deserved. Jesus. Malakas na sigaw para sa Diyos. Malakas na pagpapuri para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is good! All the time. All the time! God is good! Deuteronomy 28:6, mga kapatid, alam mo, sa kabutihan ng ating Panginoon, sabi doon, we will be blessed when you come in. And you will be blessed even when you go out. Amen. Kaya ano man ang gawin mo, ano man ang hawakan ng kamay, pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Kaya let's bless one another. Let's share the goodness of God. Kamusta kinala na, kapatid? Hi, Brother John. Hi, Sis Adora. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Kamusta ka, kapatid?
let's welcome all the first-timers. Yan, thank you, Lord. Sa ating Panginoon, meron tayo mga bagong mga kapatid. Yan, you are welcome here at Jesus Comfy Church. Ayan, glory to God. At kung ikaw ay naitang sa ating online church, kindly type New Blessing. Yan, salamat sa ating Panginoon. And of course, we have Kids Church at the back. Kung may kasama tayo mga pamangkin, anak, kaya mga apo, meron tayong mga teachers na meron silang activities, may lesson din sila sa ating Kids Church. Ayan, glory to God. Pwede ba palakpakan natin si Lord sa mga first-timer na kapatid natin na kasama ngayon? Hello, good afternoon. Welcome to Jesus Comfy Church. Again, I'm Sister Isabel. Ayan, glory to God. Marami tayong nilolook forward this month of March, the month of goodness. Naranasan niyo ba ang kabutihan ng ating Panginoon? Grabe, no? Talagang second week pa lang, papunta pa lang tayo sa second week ng March. Talaga naman, napakabuti ng ating Panginoon at kitang-kita ang kabutihan na yan. At last week nga, di ba, naranasan natin, napakinggan natin yung sharing ng ating mga kapatid dahil sa mga binigay sa kanila ng ating Panginoon ng mga kabutihan. Kaya glory to God. At here's some announcements sa ating mga church events and church activities na lalo pong magpapatatag ng ating pananampalataya. First off, ayan, meron tayong Women's Month, celebration of Women's Month, mga kapatid. All the ladies out there, you are invited. And of course, pwede rin po kayong mag-invite ng mga kapitbahay nyo, ng mga kaibigan nyo, kapatid nyo, ng mga babae. All ages, ayan. 13 and above, pwede na silang kasama dito sa Women's Month natin. So, our theme for that day, March 17 will be OOTD for a New Me. Napakarami natin mga exciting na magaganap itong March 17. Kaya naman, mga kapatid, hindi masasayang mga invitation nyo dahil pag nakapag-invite ka, of course, meron kang pagkakataon na manalo. Ayan, meron tayong parapol. Kaya naman, mag-invite tayo. Siyempre, to win people to Jesus. At siyempre, meron din tayong mga ihahanda na mga pagkain dyan. Meron tayong pakape, ayan, coffee and pastry will be served. Ayan, thank you Lord, we're excited sa araw na yan. Ayan, dress code natin, pink. Okay, sabihin mo sa katabi mo, pink. Color pink lang, ha? So, ano yan, after ng Sunday service natin, next week na yan. Mag-extend lang tayo ng konti para naman, kumbaga, i-celebrate natin yung mga women ng church na ito na talagang nakaka-glorify sa ating Panginoon. Yung sa kabila ng mga pagod, hirap, mga pains and hurts natin, alam nyo, na-appreciate kayo, mga kapatid. Kaya, sama-sama tayo, let's celebrate Women's Month this coming March 17, 3 to 4:30 p.m. At open sa lahat, invite po tayo. Next, yung ating, ayan, this coming March 29, 2024, Friday, Good Friday. Sabi nga ni Pastor, pwedeng maligo niyan at pumunta dito sa church. Pwede po tayong, sama-sama po tayo na i-celebrate itong 7 last word ng ating Panginoon. At pakikilala natin yung mga ministry leaders natin, servant leaders natin na mag-share ng 7 last word. Ano ba yung 7 last word ni Jesus? Malalaman natin yan. This coming 29th of March, Good Friday service, 3 p.m. Dito lang din sa Penwell. Ayan, okay, next, our last, and of course, this coming March 31, God is risen. Sabi mo sa katabi mo, buhay ang ating Panginoon. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Alam mo kung sineselebrate natin yung Christmas, mas higit natin i-celebrate na nagbuhay ang ating Panginoon kasi paaniwala lahat ng ginagawa natin kung hindi siya nabuhay muli. Dahil binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan at yung good news talaga para sa ating lahat. At syempre, kasabay ng Risen Sunday na yan, dahil buhay si Lord at damang-daman natin ang kabutihan ni Lord, we are also celebrating our 24th birthday. Kami na lang ni Pastor, yan. Pinagsabay na namin. So, you are all invited. Ayan, thank you, Lord. Kaya, mark your calendar sa mga activities natin. Kaya naman, glory to God, sa buhay ng ating mga kapatid, alam natin we will invite we will invite people to Jesus Christ. Kaya naman, tawagin na natin si Brother JP to encourage us in the area of giving. Yan, thank you Lord po, Sis Ben. Salamat sa bago. Yan, good morning mga kapatid. Mapagpalang kami. Ay, mapagpalang tanghali. Yan, nasanay tayo sa OPM no? Mapagpalang gabi, umaga, tanghali. Sa ating online church, palakpakan natin sila.
Lord. Yan mga kapatid, salamat sa Diyos kasi ilang taon na nangyari bago uli kami nakatayo dito ni Sister Minnie last week. Salamat sa mga panalangin nyo. At alam nyo mga kapatid, nung kami po ay nag-uumpisa noon, talagang napakahirap. Pero dahil may mga nababalitaan kami na, yan, unahin mo si Lord. Kapag Sunday, yan, ginagawa namin, nai-invite kami, yan, thank you Lord. Kasi noon, hindi ako nagkakamali, kaya lang naman ako nagpunta ng church sa Sorrento kasi ipapabless ko yung motor namin. Yan, thank you Lord. Sabi doon, pogi yung pastor doon. Sabi gano'n, mabait, bata ka, sabi gano'n. Okay, sige nga, bata nga ako, papabless ko yung motor. Yan, nagpunta ka kami, hindi nga ako nagkamali. Yan, tama nga yung bali-balita. Di ba, pogi nga, sabi gano'n, mabait pa. At makulit din, syempre, sa pag-i-invite. Yeah, thank you Lord. Alam niyo mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo yung nabasa ko sa 1 King chapter 10, na talagang may nabalitaan din kasi ang hari ng Seba, na si Haring Solomon. Sino dito pamilya kay Haring Solomon? Yan. Anak siya nino? Akala ko si Abraham eh. Yan, si David, di ba? Sino ba si David? Yung tumalo kanino? Kay Goliath. At ito po, si Haring Solomon ay anak ni Haring David. At dahil si Haring Solomon ay hindi inalaw ni Lord nung panahon niya na magkaroon ng gera, labanan, talagang binigyan siya ng karunungan ni Lord para itayo ulit yung templo, ipagawa. At itong hari ng Seba, maraming naririnig tungkol kay Haring David, kay Haring Solomon. Kasi marunong si Solomon, tama? Marunong siya, matalino siya. Talagang yung ibinigay ng Lord sa kanya. At doon, kapag naman talagang noon pa may chismis na Diba? May mga bali-balita na talaga noon na si Haring Solomon, matalino to. Lahat ng tanong mo sasagutin niya. Etong reyna ng Seba, pumunta kay Haring Solomon. At after na pumunta niya, marami siyang tanong. Minsan ba, nung nagpupunta kayo bago kayo invite sa church, may mga tanong din kayo sa isip niyo. Paano ba ako bukas? May mga ganun paano ba? Magkakatrabaho ba ako bukas? Mapopromote ba ako? Paano ba ilalago yung negosyo ko? Maraming mga tanong sa isip natin. Even ngayon, maraming tanong, tama? Paano ba ako gagaling? Saan ba ako kukuha ng mga pangangailangan namin? Ganun yung nangyari sa reyna ng Seba. Kaya alam yung ginawa niya, pumunta siya kay Solomon. Hindi lang siya basta pumunta. May habit kasi itong mga reyna or hari, bago sila pumunta sa isang hari, may mga bitbit sila. May mga dala silang regalo, ginto, yan, mga baka, lahat ng mga handog pwede nilang ibigay doon. At pumunta yung reyna ng Seba. At dyan, maganda mabasa niya kasi sobrang haba niya Nung binabasa ko, sabi ko, ang dami pa lang niyang nakita talaga kay Haring Solomon na talagang ibang-iba doon sa kaharian niya, nung reyna. At sabi ko, Lord, anong itinuturo mo sa amin bilang Kristiyano dito? Na dapat maging habit natin yung pagbibigay, pagbabalik sa Diyos. Sino ba dito mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos? Diba? Araw-araw may kabutihan ng Diyos, tama? Unang-una pa lang, hininga mo. Diba? Yung pag-iising pa lang, inamoy, diba? Salamat sa Diyos. At pag-gising mo pa lang, may kalangasan ka na. Yung iba, hirap na hirap umaga. Pero ikaw, maliligo ka agad, magsa-Sunday service. Yung iba kang aga Wala kami mapartingan kanina, glory to God. Kasi pag nandun na kami, biglang may lumabas. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi yung struggle namin yung mga nakaraan, pero glory to God yun. At doon nga, nung pumunta na balitaan niya, na ganun nga yung nasagot ni Haring Solomon, yung mga katanungan niya, binigay niya yung handog. Ibinigay niya. At nung binigay niya, talagang nasatisfy kasi siya. Kung hindi nasatisfy, itong reyna ng Seba, ibibigay niya ba? Hindi. Yung mga kayamanan, ginto, bigay. Parang sa atin, di ba? Parang muna tayo, sigurista. Yan, may mga ganyan tayong di ba? Hindi, sagutin mo muna yung tanong mo bago ko ibigay sa'yo ito. Di ba? Kaliwaan kung tawagin sa mundo. Di ba? Ganun yung nangyari. At nasatisfy siya, nasagot lahat, sabi doon, na nasagot lahat ni Haring Solomon yung tanong ng reyna. At salamat sa Diyos kasi dito, nung nasatisfy na siya, nagbigay na siya,
At sa atin, di ba, pag binibless ba tayo, nasa-satisfy tayo. Yung tipong hindi mo hinihi pero dumating. Diba katulad sa yung Innova na grade na pinagpipray pero expander na grade. Di ba yung binigay? Kaya sabi ko, Lord, ibabalik namin. At dito, nung binigay niya na sa 1 King chapter 10 verse 10, at ang hari binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto. Grabe, no? Mayaman to sobra. At napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan, sabi doon, hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na binigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. At alam nyo, nung nagbigay siya, alam nyo ginawa ni Haring Solomon? Sa 1 King chapter 10 verse 13, basahin natin. Ito yung ginawa nung nagbalik siya. Sabi doon, ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan nito. Grabe, no? Kumbaga, sige, kuha ka dyan kung anong gusto mo. Iuwi mo. Paano kung sobra pa yung hiniin niya sa binigay niya? Diba? Sabi doon, ang lahat ng hiningi niya, ang bawat magustuhan nito, ang lahat niya ay hinihingi, bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Alam niyo mga kapatid, dito, kapag tayo nagbibigay sa Panginoon, huwag natin iisipin na mababawasan tayo. Lagi natin isipin na higit pa yung ibabalik ni Lord sa atin. Diba? Kapag na tayo nangihingi kay Lord, sinusobrahan niya pa. Diba? Walang pang-almusal, bibigay sa'yo pang tanghalian, pang hapunan, may midnight snack pa nga sa iba eh. Nakikita ko sa mga post nila eh, di ba? Kaya ganun din sa pagbibigay natin. Lagi natin unahin, kapag may mga tanong tayo, lapit tayo kay Lord. Lord, paano ba ako mag-uumpisa sa pagbibigay? Nababalitaan mo na yung 10%, tama? Naririnig mo na ba yung 10%? Every week, Brother JB kay Sis Bel. Naririnig ko din lahat yan, pero hindi ako naniniwala. Pero inubukan ko, ako mismo yung nakaranas, nasatisfy ako, binalik ko lang lahat sa Lord. Ibinigay ko sa Kanya. Alam niyo, mga kapatid, lagi natin tatandaan na kapag tayo nangihingi sa Lord, ibibigay niya. Bakit? Dahil siya ay tapat na Diyos. Mabuting Diyos, mahabagin na Diyos, makapangyarihan na Diyos, lahat kaya niyang gawin. Walang imposible sa Kanya. Kaya taas na natin ang ating mga ikapo, kapatid. Ibalik natin lahat sa Panginoon. Ipag-pray natin yan. Kung walang nakatumbas doon, no, sa ibinigay ng reyna ng Seba. At salamat sa Diyos kasi yung hiningi niya, ibinigay. Bukod pa yung ipinagkaloob ni Haring Solomon. Kaya taas na natin mga kapatid. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Panginoon, Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po dahil ibinahagi mo sa amin ang salita mo kung paano kami mag-uumpisa, Panginoon, sa pagbibigay. Ito yung ikapo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil marami ng mga kapatid namin ang nakasaksi, naranasan, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon. Dahil ngayong buwan, Panginoon, this is the month of goodness, Panginoon. Mararanasan ang bawat isa ang kabutihan mo. Mararanasan nila, Panginoon, ang mga pagpapala na higit pa sa kanilang kayang isipin at gawin. Lord, itong ibinigay namin, malaki man sa amin, pero sa alam namin, Lord, na palalakihin mo ito, Panginoon. Lord, mo ito, Panginoon, upang magamit yan, Panginoon. Alisin mo din sa aming mga puso ang pagdududa, pag-aalinlangan na makasunod sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami lagi ng desire, Panginoon, na unahin ka kapag may bigla ang blessing, Lord. Ialis na namin kaagad yung 10% para, Lord, maluwalhati ang pangalan mo, maparangalan ka namin, Panginoon, at hindi kami umasa sa aming sarili. Kaya, Panginoon, tinataas namin ang mga ikapo na ito, love offering na ito, Panginoon, at yung building namin, Panginoon, na patuloy na pinalalago mo, Panginoon, sa pagpapatayo ng iyong sanctuaryo sa Andrea Village. Lord, ngayon pa, magpapadala ka na ng kayamanan sa ibang bansa dito sa Pilipinas, Panginoon, Lord. Ikaw ang magpapadala, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos. Itinataas na namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Uy,